Tumayo tayo lahat, minamahal. Nandito na tayo sa pinaka-importante nga bahin, pagkinig salita ng ating mahal na Panginoon. O ate pong ibigay minamahal sa ating abilabi o din preacher ka ni Binias. Palagpagan, makusog ang mahal na Panginoon. Antanan mo singgi, praise the Lord. God bless you. Beloved dear preacher, Jerry Galgo, itas yung kamay mga minamahal. Tapoy dumalangin. Opo, dakilang Diyos sa mamalan, maraming salamat. Sa dakilang pagkataon, nagal mo sa amin. Kaya kami binigyan mo na magandang panahon upang sambahin ka namin. Purihin, pasalamatan. Ayan lamang po ang aming magawa para sa iyo. Hindi namin mabayaran ang kaligtasan at buhay pinag mo sa amin sa araw-araw. So pag-ingat mo sa amin. Lord, sandaling ito. Sa dalangin namin, beloved pastor, patawarin mo kami. Gawin mo kami karapat dapat. Langisan mo bang lingkod mo? Dahil wala ka sa amin magwa. Ikaw laming karungan lamang ko. I bind Satan. Cast out hindrances in our midst, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Una sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, magwalhati, magdakila, ay ating sa ating malapanginoon lamang, at dobling pagrespeto, paggalang sa ating minamahal ng malapastor, Holy Star Lamida, and the prophet of our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories and golden teaching of our beloved pastor, Inigan Olmida, and all beloved children and the whole Olmida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, to all of you, my kapatiran ngayon, nanonood sa ating mga webcast viewers throughout the world. Magandang araw din po sa inyo lahat, kung saan po kayo lahat. Palakpakan po natin ang ating malapay. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Amen. Amen. Mga minamahal, sa araw na ito ay ating pag-aralan yung ginatawag na walk worthy of the Lord. Amen? Ang paglakaw ng takos sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? Amen. Walk worthy of the Lord. Lalakad tayo ng karapat-dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi pag hindi tayo marunong lumakad ng karapat-dapat sa Diyos, bawat kilos natin or our every steps mali. At ito po'y makapinsala at makasira sa buhay ng Kristiyano, the image of our life as a Christian, especially in the church, at sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen? That's why the Bible says, you must walk worthy of your calling. Kung saan ka tinawag ng Panginoon, ang klaseng Kristiyano ka, you must walk worthy. Lumakad ka ng karapat-dapat. Ang ayan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi dito, what does it mean to walk worthy of the Lord? What does it mean to walk worthy of the Lord? Ano ibig sabihin na tayo po'y lumakad ng karapat-dapat sa ating mahal na Panginoon? So, at its simplest level, ito daw ang ibig sabihin. It means to behave in a manner that is consistent with our ideals. Ang ibig sabihin daw, it means to behave. Alam niyo bang behave? Hindi niyo alam? Ha? It means to behave in a manner that is consistent with our ideals. Ang ibig sabihin, tayo po'y kailangan mag-behave. Yung behavior ba, katangian o gali ng Kristiyano. So you must to behave. Maging maayos ang kilos mo, maging karapat-dapat, walang ikasaway, without rebuke in the midst of the people, in the crooked people. Yan ang itaw nga behave. Behave ka ba? Pero nakaupo ka lang, tahimik ka, walang ang kibo, wala kang ginagawang masama, yan po ang itawag na behave. Amen? It means to behave a manner. Mabuting manner, yung mga ginagawa natin.
that is consistent, mga minamahal, ito po ay naging sang-ayon. Na natili, na mabait ka, consistent, or parang parehas ba yung ginagawa mo in our ideals. Sa lahat nating mga ginagawang uliran sa buhay, yung ating pagka-perpekto, mga ideals natin, mga lahat ng mga batasan, kinaiyan natin, ito ay kailangan maging pari-parehas. Amen? Hindi po tayo double image na Kristiyano. Kailangan maging consistent. Kung ikaw ay nagpatotoo, binago ka na ng ating Panginoon, dati akong bakla, lasinggiro, sugarol, tumboy, kung anong pinagsimulan mo sa ating Panginoon, kailangan ba natin to be consistent? Lahat ng ginagawa, mga plano, maging perfecto, our ideals of life, kailangan manatili. Hindi po yan magbabago. Bakit? Mayroon na tayong patotoo eh. The Lord changed my life completely. Kung sabi natin, binago ng Diyos ng lubusan aking buhay, so yung manatili yan, maging consistent. Ang lahat ng ginagawa dito sa lupa, sana mga ginagawa, plano natin, with all our ideals of life. Yung manner, yung ginagawa natin, yung ating behavior, kailangan ito po ay naging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon in the church at yung kapwa Kristiyano. Tatlo lang yung nakaunawa. Tatlo lang naman yung nagpalakpak. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So, naintindihan nyo ba? Paano bang lumakad ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos? So it means to behave in all manner that is consistent with all our ideals of life. Pakibasa, Colossians chapter 1 verse 10. Anong sabi ng Biblia? Colossians chapter 1 verse 10. Then Colossians chapter 2 verse 3. Iparidi na daan. Libro sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 10. Aron kamo magakinabuhi nga tako sa Ginoo, nga sa hingpit kahimutan niya. Mabungahon sa tanang mga maayong buhat ug mga tubo sa kahibalo mahitungod sa Dios. Amen. Tagalog. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng taga-Kolosas, Kapitulo 1, ang bersikulo ay 10. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawat gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ano sabi? That ye might walk worthy of the Lord unto all blessing. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon. Sa buong ikalulugod niya, in all manner. Amen ba? Palakpakan natin ang Diyos. Hindi lamang dito ka nagbago doon, hindi na. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod, buo in the whole, in all manner. Ibuong ikalugod niya at magsipagpamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Yun po. Magsipamunga. Ano ba yung bunga? Galatians chapter 5 verse 22, the fruit of the Spirit. Mamunga po tayo. Amen? Ano yung unang bunga? Siyam yun. The fruit of the Spirit is. Bakit is lang? Marami man sila, hindi plural. Bakit isa lang kasi ang Espiritu ng Diyos? Hindi mga Espiritu. Isa lang ka Espiritu ang kumikilo sa puso ng bawat Kristiyano. At itong Espiritu na isa lang kumikilo sa puso, isa lang, iyon po ang ating mahal na Panginoon. At ito po'y mamunga siya ng siyam na bunga na Espiritu. Ng Espiritu. Dapat tatapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Tandaan niyo po, ang unang bunga natin pabungahin sa ating mga puso,
upang makita lumalakad tayo ng karapat-dapat sa Diyos ay pag-ibig. Kailangan magkaroon ka ng pag-ibig sa Diyos, una, sa iglesia at sa iyong kapwa. Kung pagmahal mong asawa mo, suntukin mo ba? Sagot. Kung mahal mo yung asawa mo, suntukin mo ba? Hindi. Yan po ang pag-ibig. Yung pag-ibig, binabata ang lahat ng bagay, hinitiis ang lahat ng bagay, pinapasensyahan ang lahat ng bagay. Dahil bakit? Pag-ibig. Sunod, katuwaan. Natutuwa ka. Hindi ka natutuwa sa masama, kundi natutuwa ka sa mabuti. Amen? Love, peace, and joy. Joy. Palagi ka natutuwa. Galak na galak ka palagi. Palagi ka nag-smile. Smiley ka palagi. Amen? Hindi ka nakasimangot. Hindi ka na yayamot. Hindi ka na inis. Hindi ka na burido. Palagi kang natutuwa. Kahit sigawan ka pa ng kapwa mo, nag-smile ka pa rin. Then mayroon ng pag-ibig na tumubo sa puso mo, namunga ka na. Amen? Pag may pag-ibig ka na, sunod yan, katuwaan, may joy ka na. Sunod yan, payapa, maging peaceful ka, maging payapang-payapa ka. You sleep like a baby. Kahit bagyuhin ka yan, katayan ka ng mga bakas, baboy, na maingay, sila. Hindi ka nalulungkot, hindi ka naiinis. Payapang-payapa ka. Everybody say, praise the Lord. Amen. Mapagpahinuhod. Alam niyo pa mapagpahinuhod? Mapagpasensya. Mapagpakumbaba. Maamo. Not easily to provoke. Hindi agad-agad naiinis, nagagalit. Mapagpahinuhod. Amen. May kagandahang loob, kindness. Kahit kaaway mo, pinapakain mo. Kindness. Kagandahang loob. Ginaaway ka, niyakap mo pa. Inaaway ka na, pinapakain mo pa. Bakit? Mayroon kang kagandahang loob sa puso. Kindness, kabutihan, goodness. Lahat na ginagawa mo ay kabutihan. Mabuti sa imong kapwa, mabuti sa Diyos, mabuti sa iglesia. Mayroon kang goodness, kabutihan. Kahit gawan ka ng masama, palitan mo ng kabutihan. May kasabihan gani. Pagbatuhin ka ng bato, batuhin mo ng pandesal. Amen? Amen. Hindi kasama garapon. Kay mabuak ang ulo. Amen ba? Dahil may kabutihan. Pagtatapat, mayroon ka ng panampalataya, katapatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Itong tandaan yung fruitful, magbubunga ka. Isa itong binitigyan ng diin ng Panginoon. Sa itong binasa kanina, sa Colossians chapter 1 verse 10. That we might walk worthy of the Lord unto all blessings, sa lahat ng mabuting bagay, being fruitful in every good works. Being fruitful, mabungahin ka sa lahat ng mabuting gawa sa harapan ng Diyos, sa iglesia, sa iyong kapwa, at sa imong buong pamilya. Unti lang nag-amen. Umpisa pa lang na itatamaan ka na. Salita ng Diyos yan, masarap damahin. Ang sunod, increasing in the knowledge of God. Lumalago ka sa karunungan, kaalaman, nagbubula sa Diyos. So you became mature Christian. Lalo na kung nangangaral ka, ginagamit ka na. Dapat makaroon ka ng, increasing the knowledge of God. Naging malawak at lumalaki, lumalapad ang iyong karunungan, kaalaman, knowledge
sa salita ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Sa Bisaya, natutungkad mo na ang kalaliman ng pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoon. You increasing in the knowledge of God. Yun, magawa mo lang lumakad ng mabuti, kaya-aya, sa harapan ng Diyos kung lumalago na ang iyong karunungan sa Diyos. Pero pag nakita, abnormal pa rin ang ginagawa mo, hindi ka pa rin lumalago at tumutubo sa karunungan sa Diyos. Hanggang ngayon, baby in Christ ka pa rin. Ang ginagawa mo, Paul. Ang ginagawa mo, pasaway. So, ibig sabihin, kulang ka pa sa karunungan na nagmumula sa Diyos. Hindi mo pa alam, tayuan, gawin, paano ka lumakad ng karapat-dapat worthy sa harapan ng Diyos bilang Kristiyano. Wala pa namunga ang siyam na bunga ng banal na Espiritu sa puso mo. Hindi pa natin makita yung pag-ibig sa iyo. Kaya you must review that in your home. Open your Bible and read that. Para dumating man ang udyok ng kaaway. Dahil meron tayong kaaway may demonyo Espiritu, pumapasok. The fiery darts of the wicked, the fiery dart of the wicked. Parang i-bullseye ka ba? Kuwan ka. Spin ka niya. Tayrahin ka niya sa puso. So pag nakulangan ka ng bunga ng siyam na Espiritu Santo, pag tinamaan ka, hudyukan ka ng demonyo sa puso, sa isipan mo, wala kang panglaban. Pero kung nanatili sa puso mo, namunga ka ng siyam na bunga ng banang Espiritu, at ano pang udyok ni Satanas sa puso mo, manatili ang pag-ibig, pagmamahal, katuwaan, kapayapaan, pagpahinuhod, kagandang loob, kabutihan, pagtatapat sa puso mo. You can undo the udyok ni Satanas. Makita nga lumalakad ka ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Hindi ka natinag sa mga suntok ni Satanas. Mga ka na, nanatili ka pa rin. Payapa, maligaya ka, magandang loob ka, puro ka ng pagmamahal. Wala kang samang loob sa iyong kapwa. Di matatabunan ng pag-ibig. Because love conquers all. Then follow joy, peace, meekness, kindness, goodness, long-suffering, and faith. Yun pong sinasabi, you must walk worthy of your calling. That you must walk worthy unto all the Lord, unto all blessing. Gilangan maayos lahat, unto all blessing. Being fruitful in every good works, and increasing in the knowledge of God. Hindi po basta-basta ang sinasabing walk worthy of your calling. Hindi basta-basta ang be fruitful and increasing God's in knowledge of God. Hindi bagon may iwasan minsan. Kami kaaway po tayo. Pero kung nasa puso mo itong siyam na bunga, mapaglabanan. Everybody say, praise the Lord. Still, makita pa rin na pinagsikapan mo na gusto mong lumakad ng karapat-dapat maayos sa harapan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Dahil sa ating mahal na Panginoon, nakatago ang lahat na kayamanan ng kaalaman at karunungan. So you must read the Bible, always pray more, so that the Lord will increase your knowledge in serving Him. Kailangan po natin yan. Sabi nila Colossians 2:3, in whom we are hid with all treasures and wisdom and knowledge. Pagibasa mo. Libro sa mga taga-Kolosas, Colossians 3:4. Kapitulo 2, versikulo 3 hantod sa 4. Kang kinsa na 3 lang. 3. Kang kinsa natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo. Amen. Sa Kanya lang, sa Panginoon. Diha kaniya sa natago
ang tanang bahandi sa kaalam o kahibalo. Amen ba? Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. So if you lack wisdom, you ask from the Lord. If you lack knowledge, you ask from the Lord. Kaya sa Kanya nakatago ang buong kayamanan ng karunungan at kaalaman. Upang lumago ka sa paglingkod sa Diyos. Minsan nagmamalaki tayo, matured na ako. Matagal na akong Kristiyano. Matured. Hindi nyo ba alam yung matured? Yung matured na Kristiyano, makita mo paano siya lumakad ng maayos sa harapan ng Diyos. May siyam na bunga siya sa Santo. Pero kung yung ginagawa mo, konting bagay lang, nagre-react ka. Mga minamahal, hindi ka pa matured Kristiyano. Ang tawag sa iyo, premature. Kumbaga sa bata ba, yung babae nagbuntis, nagdala ng tao siya, yung anak niya sa tiyan ay 7 months lang. Pero pinanganak. Ang tawag yon ay premature. Tama ba? Tama ba? Hindi sa insaktong gulang. Kulang sa buwan, kabuhanan. Ang tawag niyan, pagkulang. Anong tawag? Pagkulang. Di mo makasagot. Ang tawag sa kulang, siyempre, kulang-kulang. Kayo-gayod. Everybody say, praise the Lord. So, ang Kristiyano, kulang sa kaalaman at karunungan, ang tawag sa kanya, kulang-kulang. Sa English, premature. Hindi mo man siya matured. Amen? Kaya pag magagawa sa bata, pinanganak 7 months, dahil kulang sa gulang, kulang sa sustansya. Dalhin doon sa incubator. I-incubate ang bata. Doon siya patubuin, palakihin ng mga kuryente para lumaki. Baka sakali mapakinabang, may maging bata. Pero, i-incubate na. Ano ba? Kristiyano kang kulang-kulang, idaan ka pa sa incubator? Wala may incubator sa spiritual. Para ma-incubate ka sa iyong pagkakulang spiritual, ano ang incubator dito? Fasting, praying, sinseridad sa paglilingkod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. When Christ, which is your life, shall appear, then shall ye be appear with Him in glory. Kung ang pag si Kristo daw ay sa ating buhay, siya po'y magpapakita, appear, then shall also appear. Kasama po tayo. Isama niya po tayo sa kanyang kaluwalhatian. So kaya gusto ba natin pagbalik ng Panginoon when He appear in the sky? Isama tayo ng ating Panginoon. Gusto natin sumama sa iyang pag-apila diya sa kalangitan upang isama tayo in Him with His glory. Kailangan mga minimal, kailangan maglumakad tayo ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya gusto natin makasama natin ang Panginoon sa iyang kaluwalhatian. And we be with the Lord with Him in glory. Ngayon kung manatili yung ating mga kahinaan, hindi tayo naging karapat-dapat, paano tayo isama ng Diyos? Ang paglingkod sa Diyos ng kaligtasan, we need perfection, we need holiness and righteousness. Buong, kung mayroon kang kahinaan na tira sa puso mo sa mga ginagawa mo sa sarili, anong sabi, advice ni Apostol Pablo? Basahin natin. Colossians chapter 3, verse 4 and 5, kindly pakibasa. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng taga-Colosas, Kapitulo 3, ang bersikulo ay 4 hanggang 5. Pagka si Kristo ng ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Amen. 5. Patayin nga ninyo ang inyong Yun, mga tala. sangkap, Patayin. inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita,
masasamang nasa, at kasakiman na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Palakpakan po Amen. natin ang Diyos, mga minamahal. Upang sa pagbalik ng Panginoon, when He appear, isama niya tayo sa kanyang kalwalhatian. Kailangan, mga minamahal, sa Biblia, patayin natin ang lahat na parte at ginagawa ng buhay natin sa lupa na hindi po karapat-dapat. Ito po'y magsisira sa atin na mawala ang paglakad natin ng karapat-dapat worthy sa harapan ng Diyos. Patayin, sabi ng Biblia, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa. Tayo, pakikiapid. Ano bang pakikiapid? Fornication. Alam niyo ba yon? Pakikiapid. Hindi mo asawa, kinukuha mo. Nagagaw ka ng asawa ng iba. Amen? Pagpuyo-puyo ka ng isang tao na hindi pa mo kasado. Pag-ipag-apid yan. Uncleanness. Iyan tawagan, uncleanness, karumihan. Sunod, inordinate affection. Masamang pita. Masasamang nasa. Amen? Walang pag-ibig na kagatutubo, walang pag-ibig. Evil concupiscent, kasamaan at kamunduhan, masamang pita, masamang nasa. Sunod ay covetousness. Yung covetousness ay kasakiman. Kasakiman. Covetous ka. Kasakiman. Dahil sinupiring para sa Diyos, kinukuha mo pa. Ang tawag yan, kasakiman. Wala palang sakim, kubitos, nga makapasok sa langit. Kaya kung ikaw ay nagnanakaw ka pa, ninanakaw mo pang tayo, supiring mo ang tawag sa iyo, kubitos. Sakim pa tayo. Isa yan, sabi niya, patayin mo yan. Patayin mo yung gawa na yan sa sarili mo. Upang sa ganon, pagbalik ng Diyos, makasama ka sa kanyang kalwalhatian. Everybody say, praise the Lord. Itong tanan pinagbabangkit natin, lahat ito ay ang kasalan na parehas, which is idolatry. Lumuhod ka sa ribulto, kasalanan, idolatry. Pag ito ay mga bagay na ito nasa iyo pa, yung pagkikiapid, karumihan, mga minamal, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman, na siya ay pagsamba sa mga Diyos. Wala ka na ribulto sa bahay, hindi ka na lumulod, pero itong binasa natin na 5, andyan pa sa iyo, sumasamba ka pa rin sa ribulto. Ang sumasamba sa ribulto, itapon sa impyerno. So wala na tayong ribulto sa ating tahanan, hindi tayo lumuluhod, pero yung itong mga gawa ng laman at siya sa atin pa, parehosan sila ng pagsamba Diyos-Diyosan, itapon pa rin tayo sa impyerno. Mga minamahal, sabi ng ating Bible study, you must walk worthy of your calling. Lumakad ka ng karapat-dapat, kaya aya sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Patayin mo ito. Basa nga sa Bisaya, Barbrary. Colossians 3:5 na, dito. Libro sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 5. Busa patyan ninyo ang mga yutanong butang Batyan ninyo ang mga yutanong butang. Diha sa sulod ninyo. Sa sulod ninyo. Pakighilawas, Kigilawas. kahugaw, Kahugaw. pangibog nga unodnon, Pangibog na unod nun. daotang tinguha, Dautan, tinguha. ug ang kadalo nga maoy pagsimbag mga Diyos-Diyos. Amen. Nadungog nyo ba? Dautang tinguha. Meron kang dautang tinguha sa iyong kapwa. Patayin ko to, sipain ko to, suntukin ko to. Mayabang to, hambugiro to. Mayroon kang sa puso mo na ganun, dautang tinguha. Katulad yan sa pagsamba sa Diyos. Nag-laom ka, you hoping that someday
pag-rapture madala ka. Pero kung ganun pa rin ginagawa mo sa puso mo, I'm sorry to tell you, mahal kapatid, hindi ka ma-rapture. Pagbalik ng Diyos, magtataka ka, ba't hindi ako lumipad? Hindi ako kasama sa paglipad. Naiwan ako. Sabi ng anghel, mabigat ka kasi. Ano mabigat? May nagpapabigat sa'yo. Yung sa laman ng puso mo na hindi mo mapinapatay hanggang ngayon. Yung makamundong kalibutan o sanlibutan ng mga batasan kinaiya, ugali, nandyan pa sa atin pang inaalagaan. Yun ang magpabigat sa'yo kapag dating ng araw, pag tinutugtog trumpetes, hindi ka madala sa langit. Dahil inaalagaan mo yung sa loob ng puso mo na makamundong sanlibutan na gawain. Anong sabi ni Pablo? Patayin mo. Patayin mo! Ngayon, ano mo patayin yan? Bugbugin mo? Suntukin mo? Tama, suntukin mo yung ulo mo. Suntukin mo yung puso mo. Amen? Patayin mo yan para ma-rapture ka. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya ito pa ginagawa mo sa puso mo, anong sabi ng Biblia? Bilisan. Ephesians 4:29. Then Ecclesiastes chapter 5, verse 1 and 2. Libro sa mga taga-Episo, Kapitulo 4, versikulo 29. Kinahanglan walay sulting mahilas nga magagula gikan sa inyong baba. Ephesians 4:29. Oh, Ha? 4:29. Ganun ba? Sige. Libro sa mga taga-Episo, Kapitulo 4, versikulo 29. Kinahanglan walay sulting mahilas nga magagula gikan sa inyong baba, kundili kanang mga maayo lamang nga makapalig-on og angay sa higayon, aron makahatag kini kaayuhan ngadto sa mga magapatalinghog. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. Ito po, kinahanglan walay sulting dautan nga manggula gikan sa inyong baba. Dili kanang maayo lamang nga makapalig-on og angay sa higayon, aron makahatag kini og kaayuhan ngadto sa mga naminaw. Amen ba? Kaya kung ginagawa nyo yan, sa Biblia, mag-grieve ang Holy Spirit. Sa Biblia, grieve not the Spirit of God. Huwag mong pasakitan ang banal na Espiritu sa puso mo hanggang sa araw ng iyong katubusan. Amen? Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Kailangan yung salita mo may sabor, may bitsin. Pag makapakinig sila po'y makinabang at pagpapalain. Hindi po sila masira. Amen? Yan po, isa yan. Paano ka lumakad? Kaya itong bibig minsan, itong ating dila, ito po makasira ng ating buhay. Maliit na parte ang dila, ngunit makasunog ng buong syudad. Itong dila is poisonous. May kamandag ito. Kaya kailangan mag-ingat tayo sa bawat lumalabas na mga salita sa ating bibig, hindi ito maging mahalay, hindi ito maging makasira sa ating kapwa. Kundi ang lalabas sa bibig natin, makapalig-on sa kanila. Sila po'y pagpapalain, mapakinabangan sila, at sila po'y mabiyayaan ng ating mahal na Panginoon. Hindi po makasakit ng damdamin, hindi po makainsulto, hindi po, Panginoon, makahagit ng ilang mga puso. Yan po ang dapat ipalabas natin sa ating bibig. Yung totoong salita ng Diyos na makabagabag ng puso ng tao, makatula ang luha niya, makahinuktok siya, hindi pong makahagit sa kanya, makasakit ng damdamin niya. Kaya na ginagawa mo, hindi ka ma-rapture, hindi yan ang gawa ng Kristiyano.
dapat dumakad ka ng angayan, karapat dapat sa harapan ng Diyos. Puso, kainaan, pati bibig natin at lumalabas upang tayo pagpanan Diyos. Last na bersikulo. Ecclesiastes chapter 5 verse 1 and 2. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Ecclesiastes Kapitulo 5, ang bersikulo ay 1 hanggang 2. Ingatan mo ang iyong mga paa, pagka ikaw ay napasa sa bahay ng Diyos. Pakinggan niyo po. Sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi, kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang. Sapagkat hindi nila nalalaman na sila ay nagsisigawa ng kasamaan. Sa 2, huwag kang pakabigla ng iyong bibig, at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. Amen. Praise the Papan Lord. po natin Diyos. Kaya may kasabihan, the more you talk, the more you commit sin. That's why the Bible says, sabi ni Solomon, therefore let thy words be few. Gawin mo yung salita mo, konti lang. Pag marami ka ng istorya, marami ka ng salita, makakasira. Everybody say, praise the Lord. Keep thy foot, ingatan mo ang iyong paa. Tagalog. Ingatan mo ang iyong paa. Pag-inig kayo. Ingatan nyo yung paa, ang iyong paa pagka ikaw ay napasa sa buhay, sa bahay ng Diyos. Pag pumasok ka dito, sa loob ng sambahan, ingatan mo ang iyong mga paa. Ingatan mo yung mga lakad. Ingatan mo ang iyong mga paa pagka ikaw ay napasa sa bahay ng Diyos. Pag dito ka sa loob ng simbahan, mag-ingat ka sa imong bawat step. Ingatan mo mga paa mo, how you walk worthy to the Lord inside the church. Kaya ang purpose mo bakit nandito ka, just to offer sacrifice of praise and worship and thanksgiving to our loving God. Hindi para mamantay ka dito upang magsismis ka dito, magsita hindi maganda, o may istoryahan ka mo hindi maganda. I-sit aside mo yung mga transaction sa likod, mga business, mga chismis, walang kabuluhan. Pag dito ka sa loob ng sambahan, ingatan mo yung mga text mo, mga pag-ano mo sa cellphone mo. Sabi niya, ingatan mo ang iyong mga paa pagka ikaw ay napapasa bahay ng Diyos. Sapagkat ang paglapit mo pang makikinig. Sa paglapit mo daw sa bahay ng Diyos, ay ikaw ay para makinig. Amen ba? Keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear. Be more ready to hear. Pag dito ka sa sambahan ng Diyos, kailangan you must to ready more. Handa ka na makinig ng maraming salita ng Diyos, mga patotoo at pagpupuri. Hindi para gagawa ka ito na hindi maganda. Sapagat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain na mga mangmang. Ngayon, pag dito ko simbahan, walang kabuluhan yung ginagawa mo, naghain ka sa mga mangmang. Kulang-kulang. Amen? Sapagkat hindi nila nalalaman na sila ay nagsisigawa ng kasamaan. So pag dito ka, hindi talaga purpose mo makinig at magsamba. Naghain ka daw sa mga mangmang. Yung mga kausap mo, pareho kayo mga mangmang. Hindi nyo pa nalalaman na ang inyo palang ginagawa ay masama na. Then yung ginagawa nyo rito, puro chismis, transaction, walang kabuluhan. Nga dapat pag pumasok ka sa bahay ng Diyos, kailangan makinig at makinig ka. You have to more hear the word of God. Sumamba sa Diyos. Yan po ang paglakad ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Inside the church. Sa verse 2,
Huwag kang pakabigla ng iyong bibig. Yun. Huwag kang pabigla-bigla ng iyong bibig. At huwag magmadali ng iyong puso na magsalita. Minsan bigla-bigla tayo. You always jump into conclusion. Magsalita ka na ng masakit, hindi maganda. Sabi ni Solomon, huwag kang pakabigla ng iyong bibig. At huwag magmadali ng iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya pakauntiin mo ang inyong mga salita. Ang damihan mo yung pakinig. Yung damihan mong salita, yung pagpraise, hallelujah, singgit, hallelujah. Yan ang damihan mo. Yung damihan mong salita, yung pagpupuri. Hindi yung salita na walang kabuluhan. Yung pag dito ka sa bahay ng Diyos, inside the house of God, the more, be ready to more to hear. Amin ba? Ganon. Kung puro ka ng pagpupuri dito, pagkikinig, wala makadisturbo sa puso mo. Kung dito ka para nang mamantay, tapos sige tics ka, marami pa yung tics mo, marami pang istorya mo sa likod, hindi ka nakikinig, ang tawag si mo yawitan. Chismusa ka. Kaya magagalit ang Panginoon. Sabi ni Solomon pakauntiin mo ang iyong mga salita. Damihan mo yung pakikinig, damihan mo yung pagpupuri. Damihin mo yung palakpak mo. Gawin mo rapid. Hallelujah, alising. Gawin mo rapid yung hallelujah mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to God. Dapat. Kung dito ka sa bahay ng Diyos, yan po ang sabi ng Pablo, na lumalakad ka ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Yan po ang ating gawin sa harapan ng Diyos. Mas marami yung pakikinig mo, marami yung pagpupuri mo, marami yung paglilista mo ng bersikulo kaysa walang kabuluhan ng mga tiksalita. Yan pong sabi, you must walk worthy of your calling to the Lord. Lumakad ka ng karapat-dapat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Sikapin nyo mapatay natin yung mga membro sa puso natin na hindi pa nakarapat-dapat sa Diyos. Kailang tumubo tayo ng buong may karunungan kalaman. Mas increasing in the knowledge of God. Maging matured na Kristiyano tayo. Hallelujah. Karapat-dapat kang agsabahin. Minsan marami pang salita natin kaysa pagpupuri. Singgit ka ng marami. Hallelujah! Jesus! Purihin ka! Purihin ka! Yan. Awitan mo ang Panginoon, purihin mo siya. Buksan mo yung puso mo. Papasukin mo ang banal na Espiritu.
Jesus, ikaw ang Manigabot sikapin niyo, mapuspos sa maluluwa. Papasukin niyo sa puso niyo, sa kabitong banal ng Espiritu. Jesus! Sa iyong pangalan lahat na luhod. Iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus. Ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Manahan ka sa puso. Kahit na mundo'y pag-ibig pa namin di na maunawaan. Jesus, ikaw papupurihan. Sa iyong pangalan kami. Hallelujah! Kahit na mundo'y puno ng kabiguan, pag-ibig pa namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy papupurihan. Jesus, patuloy ka namin papupurihan. The more we praise to you, the more blessing we give into us. The more that we hear your word, the more blessing that you give into us. The more praise and sacrifices, the more blessing you give into us, Lord. Salamat, Lord. Tinuruan mo kami lumakad ng takos puso, karapat dapat sa harapan. Minsan, akala namin mga matured na kami. Hindi pa dahil kami matured, mga premature pa. Hindi namin nabantayan namin sarili. Lumalakad pa rin pala kami sa mga munduhan ng mga bagay. Puro lang kami salita, kulang kami sa pagkikinig, kulang kami sa pagpupuri. Kaya paano ka namin mapaluguran? Paano kami lumakad ng karapat dapat sa iyo, Lord? Salamat, tinuruan mo kami. Habang damang-damang niyo po ang presensya ng Diyos. Itaas yung kamay, kausapin natin ang Panginoon. Manalangin tayo. Hingiin natin sa Panginoon na tulungan niya tayo. Lumakad tayo ng karapat-dapat sa harapan. Opo, mahal na Panginoon. Salamat sa pagtutuwid, pagtuturo mo sa amin. Sa lahat ng bagay, nagkakamali kami. Dapat in all manner, we make ourselves to be blessing unto you. With consistent in all our ideals of life. Lahat namin gagawin, kailangan manatili ang takos at karapat dapat sa puso namin bilang Kristiyano. Sunod dalangin ng aming beloved pastor in time prophet to God. Kahabagan mo kami, tulungan mo kami na maging karapat dapat kami lumakad sa harapan mo, Lord, upang sa iyong pagbabalik may isama kami. Hallelujah! Bless all thy children, Lord. Bless every heart, maging aming tagapakinig, nanonood sa live streaming, abutin siya kapangyarihan kamay. Pagpalaan mo kami lahat sa sandaling ito. Nanadalangin naman ang pastor, yung time prophet,
In Jesus' name. Singgit, hallelujah. Patong kamay sing ulo. Lahat kita mag-rebuke with all power authority. Opo, Panginoon, babang yung kapangyarihan mo sa aming kaligitnaan. Ang kapangyarihan mo lamang ang magbago sa amin. Ang iyong kapangyarihan ng banal na Espiritu ang papasok sa puso namin. The Spirit is power to change our heart and mind so that you can walk worthy of your calling. Tulungan mo kami. Kahabagan mo kami, Lord. I made the prop darkness. Demons, infirmity, sickness, and diseases cast out from our children. The might of Jesus be healed. Problems, bless our children. Touch them, Lord, to walk worthy into you, Lord. In Jesus' name, bless them so much, right time, God. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Balapakan natin, Diyos, maminamahal. At po tayo ay tumayo. Luksok ni tayo bayo kamot. Kusog ang pagsinggit. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, ayaw good mag-absent. Kaya mag-absent ka, mamimiss mo ang gawain, pakinig ng salita ng Diyos upang manatili tayo na lumalakad ng karapat-dapat sa harapan ng ating mahal na Panginoon. So huwag kayo mag-absent, mga minamahal. After our service, magpalihans ka mo dito. Ating lingkuranan, tabangan na ito. Iagin nyo sa boxes ang ating mga pledges dyan. Ang puti nga box sa television po. Kada Sabado, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 din sa brown ating sa lupa po yan. Tumayo tayong lahat, mga minamahal. Praise the Lord. Sa ating closing prayer, to beloved Brother Dante Makapayag, tayo po'y dumalangin, mga minamahal. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Agad Bishop Lord, hallelujah. Oh, labing kamahanan, kami nagpasalamat nga, ng Lantigo, ng Merkulis, ng service, kinugad, padagang hatag, kalikon kalipay, kadasig, sa ating manak, mag-iwasak kami magadaig, magsimba sa mga kamahanan ng ngalan, Ginoo. Salamat, gikan sa pagsugod sa MC, sa mabagdaig, Paul Solim. Salamat, God, sa malamit ng mga iton, padagang nagpadalangin, God, halos ang presensya, Ginoo. Salamat, Ginoo, God, sa mabigit awan sa imong manak, padagang padagang gabay, nagabantay, nagambing, sa imong manak, God, padagang gawin, nagkupod, God, hallelujah, Pastor Lord Jesus. Sa mga iton, sa bilabid youth choir, Ginoo, hallelujah, sa bilabid Spanish choir, mga iton, padagang ka panalangin sa mga iton, bisan pasabot sa paghatag, kung ka pasabot yung paghatag mo, oyawi, o tinubnas na lang mga panalangin, Ginoo, bisan pa sa imong pulong, ang mga paminawan, padagang manunos mo sa kanang ugal, magkasunod sa mga buton, Lord Jesus, hanggang maglagaw sa mga tubangan, nga God, dalay kong ispusan, Brasilencias, pagkami ani mo asa kagabion, Ginoo, ning mo trabaho paris tagni malay, kami naghangin mo God, mas ako mas son tabay kay magabante amping, so ta mo, nga permis kalina kugma, isa sumad ng tigo, ibalik mo kami, nga puno sa panalangin God, sumata sa kamahalan ngalan, sa Kristo, amen. Praise the Lord. Amen. We'll be support ng beloved budget. Maglamanaway kita na mahal. We love in the Lord. Sis love siya. Magpalihans po. Yes, mga po. Yes, I love you. The love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love.